Kamusta po kayo mga kapatid ko kay Kristo? Nag-uumpisa na po bang mag-prepare para makapagpahinga na? Well, if hindi pa po kayo inaantok sa maigsing panahon po o oras, samahan niyo po ako para sa pagninilay-nilay po ng mga salita ng Diyos. How are you tonight, ladies and gentlemen of God? I know and I always believe that God is good all the time. And all the time, God is good. Wala pong question yan. So, ngayon pong gabi, akin pong ini-extend ang invitation to everyone. Ating mga beloved brethren from Luzon, Visayas, and Mindanao. Maayong gabi sa tanan. Let us all together virtually meditate dyan po sa mga salita ng Diyos. As well as sa ating pong chini-cherish na mga viewers joining us virtually from around the globe. Greetings via messenger. Kumusta po kayo dyan? Welcome to our live telecast. It is a joy to gather once again po for our evening devotional program. Welcome into His presence. So we will come together in a fellowship and worshiping through studying the Word of God. Let us open our hearts to receive po yung mga blessings na inihanda po ng Panginoon sa bawat isa sa atin through His Word. May His light shine upon to each one of us. Let His presence fill po yung mga buhay natin with His peace that surpasses all understanding. Welcome po. To start with, I am inviting everyone to pause for a while para po sa ating panalangin. Let us pray. Our great God and loving Father, thank you po, Panginoon Diyos, for this opportunity again na naghahanda naman po kami para po sa pagninilay-nilay ng iyong mga salita. Give us knowledge and wisdom. Bless everyone, Lord. Those who are still awake at doon po sa mga namamahinga na, pagpalain mo po. Guide us. Let your Holy Spirit be within us. Steer us, O God, to appreciate and understand your word, that it will give nourishment in our spiritual lives. Forgive us of our sins. This is our prayer through the name of our Lord and Savior Jesus Christ, who reign forever and ever. Amen. Mga kapatid, gaano po ba kahalaga ang katotohanan para sa isang tao? Ano po ba ang katumbas ng truthfulness para sa atin? Can we afford that someone will tell us a lie? Okay lang po ba 'yan? Gaano po kataas ang tolerance natin sa mga bagay-bagay na alam naman po nating walang katotohanan? You know, as a children of God, bilang mga tao po na naka-experience ng katotohanan ng kaligtasan po na ating na-experience mula diyan sa mga salita ng Panginoon, alam ko po na hindi po natin kayang i-harbor yung pong mga lies o yung tinatawag nating hindi totoo. Because we always seek yung pong mga tinatawag nating tama, yung pong tinatawag nating katotohanan, yung pong tinatawag nating kaliwanagan. Because everyone who lives in the truth, nasa liwanag po. Pero yung mga taong hindi nagsasabi ng totoo, nananahan sa kadiliman. So ngayon pong gabi, let us turn our hearts to the letter of Paul to young Timothy. Diyan po sa 2 Timothy. Dito po makikita natin, nearing the end of Paul's life,
nag-offer po siya ng napakagandang guidance kay Timothy. We know who Timothy was. Siya po yung protege o yung pong tinuturuan, student ni Paul. So, he was nurtured by Paul throughout his life about ng mga katotohanan ng mga salita ng Diyos. So, yung pong message ni Paul kay Timothy is timeless. Hindi po ito pwedeng maluma, hindi po pwedeng mawala. It always ring in every corner po ng buhay Kristiyano. So, it will remind us how important truth is para po sa ating mga anak ng Diyos. Bilang membro ng iglesia, alam po natin that we always pursue what is true. So, kinakailangan pong malaman natin, gaano po ba kahalaga ang katotohanan? How important truth is. And kapag nakita natin kung gaano kahalaga to, how are we going to embody this truth dito po sa buhay natin as we continue our walk with God, our service diyan po kay Jesus Christ sa kanya pong iglesia. So first thing, let us know the importance of truth. Gaano po ba kahalaga to? John 14 verse 6, sabi po ni Jesus Christ, Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Dito po, makikita natin that Jesus Christ Himself exposed the importance of truthfulness. Kasi sabi po niya, siya mismo ang katotohanan. Hindi po natin maiintindihan ang lahat ng bagay kung unang-una po, wala pa tayo dyan kay Kristo. So in other words, ang isa pong tao na namumuhay o nananahan dyan po sa lumang pamumuhay pa o lumang buhay o yung buhay na makasalanan, wala pang kilalang Diyos, hindi niya alam kung ano po ang katotohanan. Yung pong katotohanan na alam natin sa mundo is not the same with the truth na ma-experience mo kapag ikaw ay nandyan na kay Kristo. Unang-una po, yung katotohanan about sa kaligtasan na inihain po sa atin o binigay ng ating Panginoon. Malinaw po, nakasaad sa Biblia, that the only truth about salvation is that we can only receive it freely as a gift from God. In Ephesians chapter 2 verses 8 and 9, malinaw po dyan, hindi na po natin pwedeng questionin yung pong pamamaraan, kung ano pamamaraan na pinubide po ng Diyos upang ang tao ay mabalik muli dyan sa kanyang presensya. It is by grace through faith that we receive salvation. It is not through any other ways. Hindi po ito sa pamamagitan ng ating mabuting gawa. Hindi ito sa pamamagitan ng kung anong mga bagay na pinagpipilitan nating abutin upang maka-experience po tayo ng kaligtasan. There is no any other ways for man to be saved. Only by receiving Jesus Christ. So yan po ang katotohanan. Once na na-experience po natin ang kaligtasan, mamumuhay na po tayo sa katotohanan dahil nasa atin na po si Kristo. At ang sino mang na kay Kristo, namumuhay na po sa katotohanan since He is the truth. So, since Jesus Christ is the truth, that truthfulness will shine in our lives. Hindi po natin hahayaan na kahit gatiting, mababahiran po tayo ng tinatawag nating falsehood o yung mga bagay-bagay na hindi totoo. Since we have the truth, since we have Jesus Christ, we will shine our way. So, the truthfulness will show the right path to righteousness and to salvation. Tayo po bilang nasa katotohanan na, tayo po ang magiging gabay noong nasa kadiliman upang makita po rin nila yung tamang landas towards righteousness, towards salvation. Pero kung mamumuhay po ang tao na nagsasabing nandiyan na siya kay Kristo, sa kamalian, paano po natin
dadalhin o aakayin yung mga taong wala pa kay Kristo diyan sa katotohanan. If we are the one twisting the truth. So we need to embrace this truth. By what means? By allowing God Himself to be our guiding light. In everything that we do, in every decision po na ginagawa natin, in every action na tinitake po natin, we must make sure that it is always based on the truth. Ang ating mga sinasabi, ang ating mga ginagawa, ang ating kaisipan, ang ating katuruan, dapat po laging nasa katotohanan. Bakit po? Again, ito ang paraan upang yung mga taong nasa kamalian maituwid sa pamagitan po natin at madala sa katotohanan. So, there is a need to ensure that we stay on the right course. Despite po sa kung anumang mga bagay na dumating sa ating buhay na pwede pong maging dahilan kung bakit nasa katotohanan na tayo ay babalik tayo sa kamalian. So, wag po nating hayaan kahit ano pong mga masasakit o mga hindi magandang bagay na pwede pong umumpog o pumalo sa atin, we will keep on standing to what is true. So, kung matetempt man po tayo sa anumang bagay na yan para po talikuran ng katotohanan, let us draw near to God and ask Him. Okay? Napalakasin ang ating paninindigan kung ano po yung tama, kung ano po yung totoo sa mga salita ng Diyos. Our faith hinge on this cornerstone. Bilang membro po ng New Testament Church, our only rules of faith and practice ay wala pong iba kundi ang Biblia. So, any teachings outside the Bible, hindi po yung katotohanan. Now, ang question, since ganito po kahalaga ang truth para po sa atin, how can we embody ito pong katotohanan sa buhay natin at mamuhay dito palagi? Bilang mga anak ng Diyos, bilang mga manggagawa dyan po sa ministry ng ating Panginoon. So paano po? We must know the truth. Dapat alamin po natin sa ating sarili kung ano yung katotohanan kasi napakahalaga na mamuhay tayo sa katotohanan. Ano po ba yung katotohanan? Paano natin malalaman? So, dyan po sa 2 Timothy chapter 2 verse 15, makikita po natin ang sinabi ni Paul. Study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Klaro po masyado dito na ang tanging paraan po para po magpatuloy tayong mamuhay sa katotohanan ng ating Diyos, sa kanyang mga katuruan, we need to know what is true. Kasi mahirap pong tumayo sa bagay na wala tayong alam. Mahirap po na manindigan sa bagay na hindi po natin sigurado na ito ay totoo. So paano po natin malalaman? We must know the truth. Because the truth will set us free. Yan po ang sabi ni Jesus Christ. So ang paraan po, ang tanging way and how to know the truth is to study the Word of God. Dapat po magkaroon tayo ng tamang pag-aaral ng mga salita ng Diyos because this is the only way how can we make ourselves correct, approved in the sight of God. Because anything that we will say, okay, everything that we will do or every practices na ating pong gagawin sa harap po ng tao, kung ito ay hindi po sang-ayon sa mga katuruan ng mga sinasabi ng Diyos dyan po sa Biblia, then napakalayo po natin sa Panginoon. Dahil ang totoo pong namumuhay na kasama ang Panginoon ay yung mga tao na nananahan sa kanyang mga salita. So, kinakailangan po maging masigasig tayo sa pag-aaral. Kasi ang hirap po ngayon, marami po mga Kristiyano kung bakit hindi po kayang tumayo at humarap sa napakaraming issue sa buhay dahil unang-una kulang po tayo sa kaalaman. Minsan po,
Hindi natin alam kung ano ating sasabihin. Hindi po natin alam kung paano natin patutunayan yung isang bagay na ating pinaniniwalaan. Kung may magtatanong sa atin, bakit naniniwala tayo na tayo ay ligtas? Hindi natin kayang sagutin because we do not know exactly kung saan doon sa mga salita ng Diyos nating kukunin o huhugutin ang ating katugunan sa mga tanong. Bakit hindi tayo maliligtas sa pamamagitan ng bautismo? Hindi natin kayang sagutin because we do not have the enough knowledge kung bakit hindi ito ang paraan para ang tao maligtas. So ang dami pong issue na pwede pong maging dahilan para po tayo ay malayo sa katotohanan. So sabi po dito ni Paul kay Timothy, you need to work harder. You need to embrace the truth by studying the Word of God. Kinakailangan alamin natin mismo kung ano po yung mga nasusulat sa Biblia. Hindi lang po kung ano yung mga nasusulat sa ibang mga aklat na ginagamit po ng ibang tao para suportahan ang kanilang paninindigan. Again, sabi ko po kanina, walang ibang rule of faith and practice ang isang Kristiyano, ang totoong anak ng Diyos, ang membro po ng iglesia ng ating Panginoon, kundi ang Biblia. Tulad po ng isang skilled craftsman, yung mga manggagawa, hindi po nila pwedeng magawa ang isang bagay kapag hindi po nila pinag-aralan. Tatanungin natin bakit po ang isang karpentero ay napakagaling sa pag-build ng bahay. Bakit ang isang arkitekto ay napakagaling sa paggawa ng plano? Bakit ang isang inhinyero magaling kung paano paplanuhin ang pagtatayo ng isang gusali? Because they put themselves into a deep study. Pinag-aralan po nilang mabuti. They meticulously understand everything. Para nang sa ganun po, kapag kumilos sila, alam nila na hindi sila magkakamali. So higit pa po sa atin na mga anak ng Diyos, para po hindi magkamali tayo sa anumang mga punto sa buhay, kinakailangan po alam natin ang mga salita ng ating Panginoon. We need to rightly divide the word of truth, not based on the word context, not based on how the word perceive it, kundi mismo, kinakailangan nating unawain ang salita ng Diyos from the Word of God itself. Binigyan po tayo ng sapat na kaalaman ng Panginoon mula po sa kanyang mga salita. Ang tanging bagay na lang po na ang gagawin natin is maghanap tayo ng sapat na oras at lugar para mag-aral. Paul urges Timothy to diligently study the words of God. Tulad po ng craftsman, ang mga mananampalataya po na tinawag ng ating Panginoon sa paglilingkod, kinakailangan merong sapat na sandata. Merong sapat na kaalaman tungkol sa Scripture o sa Biblia. We need to study diligently the words of the Lord. At isa pong paraan na ginagawa po natin ay ito po, devotional. Though devotional is not thoroughly devoted to yung mga tinatawag nating malaliman na mga diskusyon tulad ng mga doktrina, but this is one way or another help us to understand the will of the Lord and His purpose sa buhay po natin para po mag-guide tayo papunta doon sa tamang landas, sa katotohanan po ng kanyang mga salita. We need to make ourselves approved unto God by means of having a thorough understanding of His Word. So, paano po natin gagawin? Dahil importante po ang katotohanan at kinakailangan malaman natin to. Ngayon, kung nalaman na natin to at alam na natin ang katotohanan ng mga salita ng Diyos, what is the next thing na kinakailangan natin gawin? We need to stick with the truth. Kasi po, may maraming mga tao, maraming mga Kristiyano na nalaman na ang katotohanan and yet, umalis sa katotohanan. So, yan po yung nakakalungkot isipin, lalong-lalo na sa panahon na to. There are lots of Christians, okay, mga anak ng Diyos, as they claimed, diba? Pero, after po na nalasap nila yung katotohanan,
nagsialis, nawala, pumunta sa ibang panig, nag-ibang landas. Ang question natin, bakit? Nakita na nila ang katotohanan, pero bakit dumako pa sila sa landas palayo sa katotohanan? So kaya po dito, ini-encourage tayo ni Paul, sabi niya, since the truth is very important, very necessary, para lumago tayo sa ating pananampalataya diyan sa Panginoon, para palakasin natin ang ating buhay Kristiyano, ang ating paglalakbay dito sa sanlibutan. We need to know the truth by studying the Word of God. And after knowing the truth, we need to adhere with the truth. Magpatuloy po tayo sa katotohanan. Huwag po tayong umalis sa katotohanan. Kasi nandito na tayo sa mga katotohanan ng salita ng Diyos, tapos iiwan natin. Ano po ba ang sabi ni Paul diyan sa 2 Timothy chapter 2 verses 16 and 19? But shun profane and vain babblings, for they will increase unto more ungodliness, and their word will eat as that a canker, of whom is Hymenaeus and Philetus, who concerning the truth have erred, saying that the resurrection is past already, and overthrow the faith of some. Nevertheless, the foundation of God standeth sure, having this seal, the Lord knoweth them that are His, and let every one that nameth the name of Christ depart from iniquity. So, kung titingnan po natin itong sinabi dito ni Paul, striking po masyado. It was a straightforward reminder dun po sa tao o sa mga tao na nagkiklaim that they have already know the truth. That they have first and foremost received Jesus Christ as their personal Lord and Savior, and eventually, they departed from the truth. So meron na pong pagke-question dyan. Talaga bang na-experience nila ang katotohanan? Talaga bang natanggap nila si Kristo? Dahil si Kristo ang katotohanan, therefore mananatili ka dapat sa katotohanan. Ngayon, lumayo ka sa katotohanan, mayroong nang malaking tanong. Are they really belong to the truth? Baka simulat sa pulpa, wala na talaga silang katotohanan sa buhay nila. Wala talaga si Kristo sa buhay nila. Because if you have experienced the joy of having the salvation through Jesus Christ, you will not live, okay? Or depart from the teaching na kanya pong iniwan dyan sa kanyang iglesia. So, these are the ways that we must do to stick with the truth. Ano po ang dapat natin gawin? So, we must adhere to the true teaching na iniwan po ng ating Panginoon. So, ano po ang mga paraan natin? Briefly. Para po sa ganun ay magabayan tayo. Anyways, marami po tayong makikita at mapapanood, live stream na mga pagtuturo po regarding po sa doktrina na iniwan ng ating Panginoon dyan sa iglesia niya. Diyan po sa New Testament Church, makikita natin, di ba? Kung paano po nila prinotektahan ang mga katuroang ito. Ang doktrina ng kaligtasan, ang doktrina po tungkol sa tunay na iglesia, ang doktrina tungkol sa katotohanan ng bautismo at iba pa. So, kung pakikinggan natin sila yung tinatawag nating tagadepensa po ng ating pananampalataya sa Panginoon. So, these are the ways how can we adhere to the truth. So, simply means, yan po, mga kapatid ko kay Kristo, kinakailangan po na huwag nating hayaan na mabulid tayo o mahatak tayo ng kung anumang maling mga katuruan na nasa paligid po natin. So, the only ways that we must adhere or stick to the truth is, una po, dapat i-avoid po natin yung mga empty talk. Matthew 12:36. Ang sabi po dyan ni Jesus Christ, but I say unto you that every idle word that men shall speak, they shall give account thereof in the day of judgment. Ito po ay isang warning na ibinigay sa atin ng ating Panginoon, na kinakailangan po para manatili tayo sa katotohanan, okay? Ikaw, na nandyan na po kay Kristo, ay kinakailangan magpatuloy ka sa pamumuhay na kasama niya at wag pong lumayo, wag pong mag-debate. So kung ano po yung mga natutunan mo mula po dyan sa kanyang iglesia, dapat po patuloy mong paghawakan yan. So Paul warns against listening to meaningless or false talk that can lead us away from what's right
and harm our spiritual growth. Kapag nakikinig po tayo sa mga maling bagay, okay, patuloy po tayong mag-e-enjoy na makinig sa kanila, chances are, baka po mabulid tayo sa kanilang mga maling salita. So, avoid empty talk. You must always listen to those preaching, to those teaching, na alam po natin na talagang katuruan mula po sa mga salita ng Diyos. Okay? Ang totoo poong katuruan na iniwan po niya sa kanyang iglesia ay hindi po pwedeng magbago. So, avoid empty talk. Tanggalin po natin. Shun from this individual or people that may infect our mind. Okay? Pangalawa po, watch out for false teachings. Bantayan po natin yung mga maling katuruan. Kasi akala po natin ang ganda-gandang pakinggan, pero at the end thereof is distraction. So wala po tayong ibang pwedeng gamitin para po i-cross-reference yung mga maririnig natin. Only the Word of God. So kung may nagsasabi na ang kaligtasan ay sa ganitong paraan, tingnan po natin ano ang sinasabi sa salita ng Panginoon. Yun po ang dapat maging batayan ng ating paniniwala. Kung ang sinasabi nila ay ito ang totoong iglesia na itinayo ng ating Panginoon, then the only reference that we can go through is the Bible. Tingnan po natin. Sino po ba ang pundasyon ng totoong iglesia? Kung mayroon pong ibang katuruan na hindi po ayon sa sinasaad po diyan sa mga salita ng Diyos, ano po ang sabi? Let them be anathema. Diba? Talikuran po natin sila. 1 John chapter 4 verse 1, ano pong sabi diyan? Beloved, believe not every spirit, but try the spirits whether they are of God. Because many false prophets are gone out into the world. Maraming lalapit at marami pong pilit na hahatak sa ating palayo diyan po sa iglesia ng Panginoon. Sa pamagitan po ng highfalutin mga teachings which are not based on the Bible. So again, ladies and gentlemen of God, iwasan po natin yung mga tinutukoy ni Apostle Paul na mga Hymenaeus and Philetus of the current time. Ang dami po, nagkalat, naglipana. So bantayan po natin, lagi po nating panaligan ang mga salita ng Panginoon na yan lang man po ang katotohanan at wala nang iba. So, let us distance ourselves dun po sa alam naman natin na nagtuturo ng hindi tama. So, always go back to the basic. Always go back to the Bible. Kung meron po tayong mga doubts, kung meron po tayong mga question, then we can approach our pastor, our deacons, doon po sa mga mature na po sa mga katuruan ng ating Panginoon. They will really help us to stand firmly to the word of truth. Doon po sa mga salita ng Panginoon. So wag po tayong mag-atubili, wag po tayong magdalawang isip. Okay? Marami po tayong mga pastors within sa missionary Baptist churches na dapat po lagi nating lalapitan at itanong na, Pastor, ito po ba ay tama? So wag po tayong mahiya dahil yan po ay isang paraan para maging matatag pa po tayo sa ating pananampalataya. Ang dami na po nating mga kasama, dating aktibo dyan po sa gawain ng Panginoon sa ating iglesia, pero ngayon hindi na po natin nakasama. So stand firm to the Word of God. Okay? Yan po ikatlo, stay firm on God's truth. Matthew 24 verse 35, ang sabi dyan, heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. So ladies and gentlemen of God, hindi po pwedeng magbago ang mga salita ng Panginoon. Ang kanya mga katuruan na iniwan niya sa kanyang iglesia, it will never change. Magbabago na po ang tao. Mawawala na po yung mga iba pang mga personalidad o karakter na kilala natin. And yet, the Word of God will stay forever. So hindi po pwedeng mag-change kung ano po yung mga doktrinang iniwan niya sa kanyang iglesia. So, dapat po laging ito ang ating panghawakan. Despite the challenges, Paul assures believers that God's truth is solid and trustworthy. So, he encourages us in this current generation to reject wrongdoing and remain committed to Jesus' teachings. Okay? So, wag po nating hayaan na ma-infiltrate
ang mga katuruan po ng ating Panginoon. Pangalagaan at bantayan po natin yan. Okay? So, ang totoong katuruan po ng Panginoon, it will continue. Okay? Forever and ever. So, hindi po yan magbabago. So, again, dahil po sa napakalimitadong oras po natin na inilaan para po sa ating pagnilay-nilay sa mga salita ng Diyos, ito lamang po ang ating pagkatandaan. We should always adhere to the truth. Kasi yan po ang batayan ng isang taong totoong nakaranas na ng kaligtasan ng ating Panginoon. Those who have Jesus Christ are already living in the truth. So, after that, continue to know the truth by studying His Word. So, magbigay po tayo ng sapat na panahon para po makapag-aral. Kung meron pong Sunday school, makinig po tayo, mag-attend po tayo. Sa mga church services, lagi po tayo, let us constantly go and attend sa ating pong mga ginagawang pagsamba diyan sa Panginoon sa ating pong iglesia kung saan po tayo kabilang. And right after na nalaman po natin ang katotohanan, stick or adhere to the truth. Huwag po nating hahayaan na mabulid tayo ng mga empty talk. Okay? Watch out for false teachings kahit gaano po sila kagaling magsalita o nakakaengganyo ang kanilang mga sinasabi. We knew already that there is nothing greater than the words of the Lord na nandyan lang po sa Biblia. And stay firm on God's truth. Okay? Ang salita po ng Diyos hindi magbabago. Hindi po yan pwedeng mag-change. Forever and ever, it will stand. So, brothers and sisters, let us embrace these pillars. Knowing, sticking, and living out on the teaching of the Word of God. So, may we become a vessel of God's truth. Okay? Para po sa pamagitan natin, yung pong mga tao na wala pa kay Kristo ay matransform sa pamagitan po ng katotohanan ng kanyang mga salita. So, this is a challenge for every one of us. Okay? So, kung meron man pong mga area sa buhay natin na parang nakikita natin na meron po tayong weakness, so again, sabi ko nga po kanina, meron po tayong mga ama, ina, o mga magulang sa pananampalataya sa ating pong mga respective churches na pwede po nating kuhaan ng mga maraming kaalaman tungkol po sa totoong mga katuruan na iniwan ng Panginoon dyan po sa kanyang iglesia. So, maraming salamat po sa inyong pagsama. Muli po, magkikita-kita tayo virtually para po sa bago na naman pong mga pag-aaral ng mga salita ng Diyos. So, to end with our devotional, I am inviting everyone to pause for a while and pray. Father in Heaven, salamat po Panginoon Diyos dahil sa maikling oras lang ay nagawa po namin na magkasama-sama para po sa pagme-meditate sa iyong mga salita. Thank you, O God, for sharing with us ang mga salita mo po na nagmula dyan po sa Biblia. We knew exactly, Lord, na wala po kaming pwedeng pagkuhaan ng mga katotohanan kundi mula lang po sa iyong mga salita. Apart from this, O God, hindi po namin dapat tanggapin. Lord, help us to continue to stand with the truth. Sa likod po ng napakaraming mga kamalian sa paligid namin, mga bagay-bagay na ang gandang pakinggan pero ito ay magbubulid sa paglayo po dyan sa iyo. So, we pray, O God, continue to help us to be firm, okay, unwavering, O God, dyan po sa pananampalataya namin sa iyo. Help us, Lord, to grow in your knowledge and in your grace, O God, by studying your word, so that we will be able to make ourselves holy and acceptable, O God. And we will be able to clearly and rightfully share your words sa iba na wala pa po dyan sa iyo. Father in heaven, teach us to know more. Guide us. Lead us.
always, O God, dyan po sa katotohanan. Salamat po, Panginoon Diyos, sa iyong mga salita. And if in times, Lord, na dahil po sa mga problema sa aming buhay, yan po ang nagiging dahilan kung bakit kahit alam na po namin kung anong totoo, pero niyakap namin ang mali. Lord, palakasin mo po kami so that we will not be tempted to turn our back from the truth. Thank you, O God, for everything. Bless everyone, Lord, na nakikinig ngayon. Bantayan mo po kami sa aming pagtulog. Gabayan mo po kami sa mga susunod na araw. Because we recognize that without you, we are nothing. Thank you, O God, for everything. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat po mga kapatid, kaibigan at kasamahan ko po sa mga gawain ng Panginoon, sa mga iglesia, kung saan man po tayo naroroon. God bless us all. Have a good night rest. At nawa, na-bless po tayo at na-inspire po tayo ng kanyang mga salita ngayong gabi. Thank you for everything and to God be the glory.